Ito, nako, may mananagot. May mayayari na naman po itong si Senator Raffy Tulfo. E paano ba? Parang nagkaroon ata ng sabuatan dyan sa Panay Island. Bakit yung malawakang brownout dyan? Halos yung buong isla ka coffee, walang kuryente. Anong nangyari dyan? Sino yung nagpabaya? Nako, iimbestigahan kayo ngayon. Magpa-file po ng resolusyon si Senator Raffy Tulfo kaugnay po dito sa insidente na ito. Kasi actually, ang laki ng impact nito sa mga residente, sa business operations, sa mga turista na nandiyan po sa lugar na yan, iapektado po nitong malawakang blackout ito, blackout ba, brownout o kung ano man pong termino yung ka-coffee, medyo hindi po ito katanggap-tanggap. Marami ang naperwisyo dito, ang nakakapagtaka, bakit parang nagkasabay-sabay. Anong nangyari? Sino ang nagpabaya dito? Yari kayo ngayon. Imbestigahan kayo ngayon dyan sa Senado. Sa 22, magbubukas ang sesyon. Opening lang yan ka-coffee, mga 23 in the following days. Yan, magkakaroon na po ng mga pagdinig dyan sa Senado. Dapat talaga may managot dito, no? Hindi katanggap-tanggap Tulfo 6 Senate Inquiry on Panay Blackout. Sino mga taga Panay Island dyan ka-coffee? Kumusta po kayo dyan? Parang more than 50% eh. Majority, walang kuryente. Biruin mo ba naman yan? Ka-coffee. Kawawa yung mga negosyo, kawawa yung mga ospital na apektado dito. E paano kung dependent ka sa kuryente? Wala kang power, no? E paano na? Di ba? Senator Raffy Tulfo said on Thursday, January 4, that he intends to call for a Senate inquiry into the widespread power outages over Panay Island. Paghahain din ako ng Senate resolution upang imbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng hindi katanggap-tanggap na power outage na ito sa Panay Island. Yan po yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na siya po kasi ang tumatayo ngayong chairperson ng Senate Committee on Energy. So ano niya ito eh, linya niya ito ka-coffee eh. Bukod sa maritime at migrant workers, no? Migrant Workers Committee kasi, Senator Raffy Tulfo yan eh. Itong Committee on Energy, Senator Raffy Tulfo din yan. Definitely, imbestigahan talaga yan. The lawmaker expressed concern about the welfare of the people who have been affected by the blackout. Napakaraming perwisyo, ka-coffee. Napakaraming apektado nitong blackout na ito. Kung titingnan ninyo sa Facebook, makikita mo yung iba eh. Sa sobrang init din sa bahay nila, nasa labas natutulog. Lubos kong ikinabahala ang kalbaryong dinaranas sa mga residente ng Panay na apektado ang pamumuhay ngayong bagong taon dahil sa power outage doon. Yan po yung sinasabi ni Senator Raffy. Kaya patuloy akong nakikipag-coordinate sa NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, ganoon din po sa Department of Energy at National Electrification Administration at sa iba pa pong ahensya para ma-monitor ang pangyayari sa probinsya at mabigyan ng agarang solusyon. Yan ang sinasabi ng senador dito. Naka-break ang Senado ngayon ha, pero kailangan mabantayan ito dahil kawawa yung mga kababayan natin eh. Kung i-deadline lang ito eh, walang mananagot, definitely may dapat managot siya. Eh paano? Nagkasabay-sabay daw, nagka-maintenance shutdown ang Panay Energy Development Corporation Unit 3. Sabi ng NGCP, yan po ang pinakamalaking planta na nagsusupply ng kuryente sa Panay. Kasunod nito, biglang tumirik naman daw itong PEDC Unit 1 at PEDC Unit 2 at isa pang Palm Concepcion Power Corporation Unit ang pangalawa sa pinakamalaking power plant sa Iloilo. Biruin mo, itong major supplier ng kuryente, itong mga major power plant na magsusupply dyan sa isla, eh nagkasabay-sabay tumirik. Anong nangyari dyan? Bakit ano to? Scheduled maintenance ito eh. Anong nangyari? May nagpabaya dyan at kinakailangan talagang may managot. At iyan, ang tabayanan natin ka-coffee, yung magiging pagdinig ng Senado dito na pangungunahan po yan ng Committee on Energy Chairperson Senator Raffy Tulfo. Biktima Panay pero bukas daw magkakaroon na ng kuryente. Bukas daw. Sana ma-restore ka-coffee no? Kahit sana 70 to 80% ma-restore. Kasi kanina parang pumalo yan sa 68%. Wala talagang kuryente. Biruin mo ka-coffee. Napakaraming residente ang apektado dyan. At negosyo, apektado din yan. Happy viewing kay Moises Barreto. Ayan, shoutout po sa inyo. Maligayang panonood po sa inyo. Mel Ace, sinabutahe para may maisisi na naman kay PBBM. Actually, babato na naman nila yan. Babagsak na naman nila yan kay PBBM. Itong mga lukulukong tao na ito ka-coffee, lahat isisisi sa administrasyon. Samantalang iba intentional eh. Yung iba intentional talaga ginagawa ito eh, kapabayabaan eh. Tulad ng nangyari dyan sa NAIA eh, sinadya yung iba dyan eh. Mahina ka coffee dahil talamak na naman ang mga droga, sabi ni Edgardo Nugal. Itong tinutukoy natin na pinag-uusapan natin kanina, yung move ng administrasyon. Pero I beg to disagree, no?
No to makapiling pro-China. No to Duterte, sabi ni Brown Sky. Ayan. Comment yan sa previous topic natin. Ano sa inyo? Sige, ilagay dyan sa ating comment section ng inyong opinion, reaction para mabasa ng ating mga ka-coffee. Yan, nasaan po kayo ngayon? Comment dyan sa ating comment box. No? Ma'am Elizabeth Habihan, good evening po sa inyo. Baka nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page. Ayan, paklik lang po yung follow at paklik lang po ang like. At kung nasa YouTube po kayo, ay paklik lang po ang subscribe. Ma'am Yolanda Yamada, happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Japan, ma'am. Happy viewing po. Thank you for watching.